Kamakailan lamang ay nag-viral sa social media ang nasabi nga pong babae na ito na habang nagtitinda ay naka-live. At sa likuran niya ay may mama na nakakover ang mukha at doon ay, well, alam niyo na kung ano ang sumunod na nangyari. Bumunot ng isang bagay na itinutok sa babae at kanyang ipinatok. Sa ngayon, wala pang balita kung ano ang kalagayan ng babaeng ito. Pero ang motibo ay inilabas na nga ang dahilan kung bakit nagawa ng nasabi nga pong lalaki ang ganong karumaldumal na krimen sa babaeng ito. Ano nga ba ang motibo? At kahit ano pa man niyang dahilan ay wala siyang karapatan na gawin ito o kunin ang buhay ng ibang tao. Mula sa naging post at update ni Richelle Calanao Larase, motibo ng suspect kung bakit blank ang babaeng nagtitinda ng gulay. Basahin niyo na lang po kung ano yung blank. Inggit at galit di umano ang motibo sa pagbablank kay Paloma Jovellanos, isang tindera ng gulay na binlank habang naka-Facebook Live. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, nagsimula ang alitan dahil isinumbong di umano ng biktima sa ate nito ang mga relasyon ng suspect. Ang motibo nito ay parang inggit at galit na rin. Base sa impormasyon ng dating kinakasama, nagkaroon si suspect ng mga relasyon kung saan itong biktima ang taga-sumbong sa ate niya. Ayon sa pulisya, dagdag pa ng pulisya, naghiwalay na raw ang suspect at ang dating kinakasama at hinati ang kanilang mga ari-arian. Subalit si Paloma na ang kasalukuyang namamahala sa malaking bahagi ng kanilang negosyo. Si suspect at yung kanyang kinakasama ay naghiwalay at naghati sila ng kanilang property. Pero sa ngayon, si biktima na ang nagmamanage ng kalakhan ng kanilang negosyo, dagdag pa ng storya ng kapulisan. Isang netizen ang nag-comment at sinabi na mabait daw ang nasabing suspect. Bagay na hindi nagustuhan ng komento ng ilang mga netizen. Ayon sa kanila, walang mabait na gagawa nito. Halang ang kaluluwa nito, hindi na natatakot sa Diyos. Grabe, kinuha ang buhay ni ate. Hindi ka ba naawa sa mga naiwan niyang anak? Siguro naman may mga anak ka din, ba't ginawa mo yan? Patawarin ka nawa ng may kapal sa ginawa mo, kawawa naman. Well, ang iba ay sabi po ay hindi naman daw namatay, kundi siya po ay buhay. Ang isa ay sinabing lesson learned, mind your own, lalo na kung may masasagasaan ka na tao. Second thing times, huwag padala sa init ng ulo kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo bandang huli. Well, ano po masisisi niyo about dito? Ayon po sa comment section, buhay po si ate, pero kung ano po ang kalagayan niya ngayon, kung stable na po ba, ay wala na pong nabanggit. Images were all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching Showbiz Now.